Punong-puno ng mga tagahanga ang reunion concert ng banda Eraserheads itong gabi ng Sabado. Pero sa kalagitnaan ng concert, inatake sa puso ang lead vocalist na si Ely Buendia. Live mula sa Makati City, ito ang weekend report ni Rowna Crisostomo. Rowna? Maris, walang nag-akalang maagang matatapos ang pinakaabangang reunion concert ng Eraserheads ngayong gabi. Inatake kasi sa puso ang vocalist ng banda na si Ely Buendia. Punong-puno ng fans ang venue ng pinakaabangang reunion concert ng Eraserheads gabi ng Sabado. Kitang-kita sa mukha ng fans ang pagkasabik sa kanilang hinahanga ang banda. Pagsimula pa lang ng concert, naghihiyawan na ang manonood. Mahigit na 6 na taong naghintay ang mga fans para mapanood muli ang bandang nagpasikat ng mga kantang naging parte na raw ng kanilang buhay. Dekada 90 nang sumikat ng husto at naging household name ang pangalang Ely Buendia dahil sa kanyang pagiging vocalist ng bandang Eraserheads. Ilan sa mga di malilimutang awitin ng banda ang Huling El Bimbo, Toyang at Pare Ko. Na dapat to ginawa! It feels like 1990 all over again! Hindi ka Pilipino pag wala ka rito! Pero pagkatapos ng unang set ng banda, ito na ang naging eksena. Ayon sa MTV Philippines organizer ng concert, Ely kaya hindi na natapos ang kalahati ng concert. Physical at emotional stress daw ang dahilan maliban sa pagod, posibleng nakadagdag pa sa dinadala ni Ely ang pagkamatay ng kanyang ina nitong Agosto 28. 15 kanta pa sana ang itatanghal ng banda, pero isinugod daw sa Makati Medical Center si Ely. Inatake talaga siya, no? I think that's stress, no? Alam naman natin 2 days ago namatay yung nanay niya, no? And hanggang 3:30 in the morning kanina, nagre-rehearsal sila, nagsa-soundcheck sila. So napagod siguro. Ang kanyang mga kabanda nagulat din sa nangyari. After the set, I went to his tent and he was there. He was resting. He was on his back. Meron siyang may oxygen assistant siya. A couple of paramedics were getting his blood pressure. That's what I heard. And then the next time I came back, they were putting him in an ambulance for hospital. May sinabi. Pahinga ako, dude. Kasing bitin ako ng lahat ng tao. Maraming salamat sa mga pumunta. Maraming sa pag-unawa. We did not want this to happen, to end it like this, but Kahit na dismaya ang mga fans sa maagang pagtatapos ng concert, lahat sila nauunawaan ang nangyari kay Ely. Okay naman yung concert kahit na-cut short siya. Obviously they did their best. Of course, it was really good. Medyo I just hope that he gets well soon because I'm pretty sure he's going through a lot. Alas 10:30 ng gabi nang isugod si Ely sa Makati Medical Center, napasugod doon ang kanyang mga kaanak at malalapit na kaibigan. Enero noong 1 taon nang sumailalim si Ely sa ikalawang angioplasty, isang heart procedure para paluwagin ang 2 baradong arteries nito. Mariing itinanggi noon ng pamilya ni Ely na may bisyo ito kaya't inatake sa puso. Ayon sa organizer, stable na raw ang kalagayan ni Ely ngayon pero nananawagan pa rin sila sa fans na patuloy na manalangin para sa tuluyang pagaling ni Ely. Maris? Maraming salamat, Rowna Crisostomo, nag-uulat live mula sa Makati City. Nasa kustudiya na ng mga otoridad ang hinihinalang teroristang si Ruben Omar Lavilla Jr. Ayon kay Immigration Commissioner Marcelo Libanan, itong umaga ng Sabado lamang dumating sa bansa si Lavilla matapos ipa-deport ng Bahrain kung saan ito nagtatrabaho. Inaresto si Lavilla noong July 24 nang madiskubring nasa sanctions list siya ng United Nations Security Council 1267 Committee. Isinailalim si Lavilla sa background check nang mangungutang daw sana ito. Naharap si Lavilla sa kasong rebellion sa Makati at mga kasong pagpatay sa Cotabato City. Sangkot umano si Lavilla sa Super Ferry bombing noong 2004 at sa Valentine's Day bombing sa Makati noong 2005. Mataas daw ang ranggo ni Lavilla sa Raha Sulaiman Movement na konektado naman umano sa terrorist group na Jemaah Islamiyah at Abu Sayyaf. Isang kotse ay nahulog sa creek sa barangay Santa Maria sa Santolan, Pasig hapon itong Sabado. Swerte naman hindi nasaktan ang 2 sakay ng kotse.
Ayon sa driver na si Simoneta Eselier, matigas ang manibela ng kotse kaya di niya napigilan ang pagdiretso nito sa kanal. Inabot naman na 1 oras bago naiahon ng rescue team ang nadisgrasyang sasakyan. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad sa naturang insidente. Niyanig po ng 2 lindol ang ilang lugar sa Kabikulan nitong gabi ng Sabado. Ang isang lindol na itala ang sentro sa Virac, Catanduanes. Pumalo ito sa 4.8 magnitude. Ang isa pang lindol na itala naman sa 5.1 magnitude at naitala silangan ng Sorsogon. Sa pagyanig ng 2 lindol, naramdaman ang intensity 5 sa Legazpi City. Intensity 4 naman sa San Andres, Catanduanes at Cabidan, Sorsogon. Intensity 3 sa Katarman, Northern Samar at Irosin, Sorsogon. At Intensity 2 sa Catbalogan, Northern Samar. Wala naman ay talang nasaktan sa insidente. Wala ring inaasahang aftershocks. Isang maliit na eroplano ang bumagsak sa isang residential area sa Los Angeles sa Amerika. At isang 11-month-old na baby ang sentro ngayon ng atensyon sa Colombia dahil ang timbang niya pang 8 taong gulang na. Yan at iba pang balita sa iba't ibang bansa ang aming binantayan. Isang Iranian bulk carrier ang hinijack ng mga pirata sa Gulf of Aden. Ayon sa DFA, 29 crew ng MV Iran Dayanat, kabilang ang 2 Pinoy. Maayos naman daw ang lagay ng mga crew. Nakikipag-ugnayan na ang DFA sa may-ari ng barko at International Maritime Authorities para sa pagpapalaya ng mga bihag. Isang maliit na eroplano naman ang bumagsak sa residential area sa Los Angeles. 3 taong sugatan sa insidente. Sumabit muna sa kable ng kuryente ang eroplano bago ito tuluyang bumagsak sa isang nakaparadang sasakyan sa kalsada. Di pa malinaw kung ano ang sanhi ng pagbagsak na naturang eroplano. Isang baby naman ang agaw pansin ngayon sa Barranquilla City sa Colombia. Sa edad kasing 11 buwan, tumitimbang na si Baby Daner ng 28 kilo. Katumbas na ito ng timbang ng 8 taong gulang na bata. Isa sa ilalim sa pagsusuri si Baby Daner. Kung ang mga sundalo ang pansabak ng hukbong sandatahan ng Pilipinas sa mga gyera, ang mga reservist o yung tinatawag nilang community soldiers naman ang pampronta nila tuwing may kalamidad at sakuna. At ito Sabado, nagpakitang gilas ang grupo sakaling magkaroon ng anumang banta. Narito ang report. Ilang minuto lamang matapos ang pagsabog na ito, mabilis pa sa alas 4 sumugod sa blast site ang mga volunteer na ito. Unang dumating ang mga bumbero at agad na inapula ang apoy. Sumunod na sumugod ang mga K9 team. Agad na ginalugad ang paligid para tiyaking wala ng bomba. Nang masigurong ligtas na ang lugar, dali-dali namang kinuha ang mga biktima para isugod sa ospital. Sa mga eksenang ito ay pinakita na mga reservist ng AFP ang kanilang kahandaang tumugon sa anumang emergency. Kabilang sa mga reservist ang mga doktor, nurse, abogado, negosyante at ilang taga-media na dumaan sa masusing training. Sila raw ang kadalasang pumopronta sa tuwing may kalamidad o sakuna. They fill up the main bulk ng armada natin. So 20% lang ang active natin, makikita natin on the ground. 80% po dito yung reserve component natin. Sa ngayon, tinataya na sa 200,000 ang bilang ng mga reservists ng AFP. Patuloy na bantayan ang mga balita sa www.gmanews.tv o i-text ang GMA News Space on sa 4627. Ako po si Mariz Umali, proud to be Kapuso. Hindi bumibitaw sa balita, ito ang GMA Weekend Report.